Isang dekada nang nakaimbak sa opisina ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority ang libo-libong plakang nakumpiska nila. Aminado ang LTO o ang Land Transportation Office na posibleng nakakuha ng replacement plates ang mga may-ari nito nang hindi napapanagot sa kanilang mga traffic violation. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, namang problema na nga ang MMDA sa dami ng mga plaka na hindi claim ng mga motoristang nahuli dahil sa traffic violation. Bukod sa umuko pa ito ng space sa kanilang limitadong opisina, indikasyon nito na talamak at malaki pa rin ang problema sa paggamit ng mga peke at doble-dobleng plaka sa Metro Manila. Bahagi lang ito ng mahigit 22,000 plaka na naipon at nakaimbak sa MMDA office sa Makati, pero halos napuno na nito ang rooftop ng ahensya. Ang mga plakang ito nakumpiska mula 1994 hanggang 2004 dahil sa samot-saring traffic violation, mula out of line at kolorom na pampublikong sasakyan hanggang sa driving without license at refusal to give license ng mga pribadong bihikulo. Ang nakakapagtaka dyan is kung ganito yung kadaming mga nakuha, hindi naman siguro ganito kadaming na-retire na mga vehicles na hindi na umaandar. So, yun ang kailangang malaman kung paano nakakaandar pa yung mga. So implication po nito is maraming gumagamit ng plaka na hindi talaga original. Or nakakuha sila ng replacement plates. Sa ginawang pagsasaayos ng MMDA sa mga kumpiskadong plaka, dito nakita ang talamak na modus ng ilang pampublikong sasakyan na kung tawagin ay kambal plaka. Ang improvised plate, ito yung kambal plaka eh. Ito yung original, ginagamit ng may-ari talaga ng na bus na yon or sasakyan, and then gagawa sila ng plate number equivalent dun sa pareho. Improvise sila so that pag makita ng ating mga traffic constable, yung plate number na ito, may franchise to eh. So hindi mo hulihin. Mahuhuli mo lang pag tingnan mo yung papeles. Ayon sa MMDA, nakikipag-ugnay na sila sa LTO para matiyak na mga nagmamay-ari ng mga plakang ito maisaayos ang kanilang traffic violation bago payagang ma-renew ang kanilang plaka. Tinatanong na rin daw nila ang COA para malaman kung ano ang gagawin sa mga plaka. Aminado ang LTO, posibleng nakakuha ng replacement plates sa mga nakukumpiskahan ng plaka dahil hindi raw nakakarating sa kanila na may violation pala ang mga ito. Unless may mag-report naman sa amin na talaga namang may mga violations to either in MMDA or sa mga local government units, hindi natin malalaman. At kung makomply naman nila yung mga basic requirements natin, wala naman tayong choice kundi bigyan sila ng mga duplicate plates. So ang maganda nito talaga, dapat kung meron sila mga apprehension sa MMDA, sa law enforcement, sa PNP, ipagbigay alam nila sa amin upang sa ganun mailagay namin sa sistema at mabar sila from registry. Pero sa pamamagitan ng plate standardization program ng LTO, matitigil na raw ang pagkumpiska sa plaka bilang paraan ng traffic violation apprehension. Sa pamamagitan nito, umaasa silang matitigil na rin ang nakaugaliang kambal plaka. We're looking at 3 to 5 years para ma-issuehan na lahat ng bagong disenyong plaka. In this way, makikleanse natin yung records natin, not only for those cases, but also yun sa mga nagre-registro na hindi specific yung mga addresses nila. Kasi malalaman natin dito ito. Kasi ang manner natin ng pagpapalit, pag nagbayad ka sa amin, i-email namin sa iyo yung bago mong plaka. And if you did not indicate your actual address, hindi mo matatanggap yung plaka. At pag hindi mo natanggap yung plaka, makikita ka namin sa lansangan, ma-identify ka namin, huhulihin ka namin. Bukod sa mahigit 22,000 plakang nakumpiska mula 1994 hanggang 2004, may humigit kumulang pang 10,000 nakumpiska mula 2005 hanggang noong nakaraang taon na nakaimbak din sa MMDA. Ang ilang taxi driver na aming nakausap, hindi na nasorpresa sa dami ng mga hindi tinutubos na plaka. Sadya raw kasing pinapabayaan na lang ito ng ilang operator at driver. Kasi may mga kambal na kasi yan eh. Uso kasi yan ang kambal eh. Lalo na pag luma na yung taxi, unit. Ayun, hindi na tutubusin yun. Kasi meron namang naka-ready na. Meron namang kapalit noon. Sa mahigit 22,000 plaka, Jessica, ay karamihan dito ay mula sa mga motorsiklo na sinundan ng mga pribadong sasakyan, mga public utility jeeps at mga bus. Ang pagkumpiska sa mga plaka ay karaniwang isinasagawa sa mga kolorom na sasakyan at tinuturing itong technical impounding. Sa halip na sasakyan, yung plaka lang yung kukumpiskahin. Kaya dapat hindi tatakbo ang sasakyang nakumpiskahan ng plaka hanggat hindi nito nasa-settle yung kanyang violation. Pero gamit nga ang kambal plaka ay napapalusutan ng MMDA. Jessica? Rafi, I think patunay lang yan kung gaano walang saysay, no? Ang batas minsan, kasi may batas tayo, ayan, no, napapaikutan naman. Parang wala lang, baliwala lang pala yung batas. Ang problema nga, Jessica, yung connectivity ng LTO at ng MMDA. 2010 lang daw nagkaroon ng connection yung MMDA at ang LTO. Ibig sabihin ay yung mga nahuhuli ng MMDA kapag hindi ito manually nire-report sa opisina ng LTO
ay talagang makakakuha ng replacement plate yung nahulihan. Kapag nag-declare lamang sila ng lost plate, magbibigay lamang sila ng affidavit of loss. Pero noong 2010 ay nagkaroon na ng connection yung LTO at ang MMDA. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng huli yung MMDA ay na-flag down kaagad sa LTO. So kapag nag-renew ang mga ito o kaya nag-claim na nawawala lang yung kanilang plaka, makikita rito na meron pala silang violation, Jessica. Aba, kung pinatubuan na lang yan ng talaba, kikita pa ang gobyerno. Pero, Rafi, ang tanong ko, bakit naman kasi umabot ng ilang taon? Para ano ba yun? Collection? Di ba? Bakit kailangan bang pag-isipan pa na, uy, MMDA at LTO, mag-usap kaya kayo para yung mga nakumpiskang plaka, may saysay ang kauwian, hindi lang yung nakatiwangwang lang dun sa bubungan at problema pa ngayon nila kung saan nila ililigpit yung mga yan. Yun na nga, Jessica, may ilan tayong nakausap na talagang umamin naman na talagang kuminsan problema rin yun sa management. Napakatagal na nitong pangyayaring ito at marami ng kumbaga problema sa MMDA na inunang resolbahin kumbaga. Hindi muna itong problema sa plaka. Na-discover lang actually itong problemang ito nung mag-renovate ng building itong isang bahagi ng MMDA at nakita nga nila na talagang napakarami ng naimbak na plaka doon sa isang bahagi ng opisina at dito na sila na-alarma na talagang nagtitake up nito ng malaking space at dekada-dekada nga na nakaimbak itong mga plakang ito, Jessica. Kasi pag ako nakita ko yung mga kumpiskadong plaka na yan, sasabihin ko wala naman palang saysay kahit ulihin ako, kahit tanggalan ako ng plaka mayat maya. Madali naman palang gawa ng paraan. Kaya tingnan mo, hinuli nga ako, kinuha yung plaka ko, wala naman pala, hindi nila matuntun kung ano yung mga yun. Yun na nga, Jessica, pero ito nga, yung plate standardization program daw ay re-resolbahin yung problemang yan. Bagamat hindi nakukumpiskahin yung plaka ay madali nang mamamonitor dahil nagkakaroon na ng interconnection yung MMDA at yung mga local government units kapag may nahuli doon sa isang lugar, for example, ay automatic ang mapupunta na ito sa computer system ng LTO. Kapag nag-renew itong motor vehicle na ito ay makikita na may violation. So ito'y masisingil na yung mga may-ari bago sila mabigyan ng official na record, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.